Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Pilar sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Pilar. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 86 na kabanata, ang talata po ay 5. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, na linisin ang lahat naming kaisipan, ang lahat ng aming nakita, nasabi, nagawa, nang hindi ayon sa iyong kalooban ng aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Pilar sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Pilar nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Pilar. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 45 kabanata. Ang talata po ay 9 hanggang 13. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako na ang pinamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto. At ikuwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya
sa lalong madaling panahon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kung ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong ipinahayag ni Jose na nais niyang makasama ang kanyang ama. Alam niyo po, nakakatuwa sapagkat kahit sa kanyang mga kapatid ay hindi siya nagtanim ng kahit na anong sama ng loob. Ako po labis na namamangha sa ilang beses ko po ng pagbabasa ng bahaging ito ng banal na kasulatan na naging napakaliwanag na tunay sa paglilingkod sa Panginoon, sa paggawa ng kanyang dakilang kalooban, pinapawi ng Diyos sa kanyang mga lingkod ang anumang galit, hinanakit, at sama ng loob. Uulitin ko po, pinapawi ng Diyos ang anumang galit, hinanakit, at sama ng loob. Pati na po ang hindi pagpapatawad. Inaalis po yan ng Diyos sapagkat hindi nais ng Panginoon na manatili ang anumang kalooban o ang anumang kaisipan, ang anumang pakiramdam na hindi ayon sa katotohanan. At alam niyo po, nakakatuwa sapagkat tunay ang ating Panginoon sa kanyang pagkilos sa buhay ng ating nunong Jose ay naging napakaliwanag na kung tayo'y maglilingkod sa kanya, siya mismo ang mag-aalis, ang papawi, ang tatanggal sa anumang sakit ng kalooban na ating tinataglay. Alam niyo po, ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sinambit ni Jose na paparituhin, papuntahin yung kanyang ama, ibalita na siya na. Ano po, nakakatuwa? Siya na, sabihin niyo sa kanya, ako na. Ako nang itinalaga na tagapamahala sa buong Ehipto. At sino daw ang nagtalaga sa kanya? Ang Panginoon. Nakatutuwa ako sapagkat tunay ang Faraon ang nagbigay sa kanya ng responsibilidad, pero tinatanaw ng nunong Jose na ito ay tunay na galing sa ating Panginoon. Alam niyo po, dapat natin itong maunawa. Ako po, ito yung ipinabatid ng Panginoon sa akin na ang lahat ng bagay na aking namamasdan, ang lahat ng bagay na aking tinatanggap, ang lahat ng bagay na ipinagkakaloob sa akin, walang ibang pinagmumulan kung hindi ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, sa ganitong paraan, wala pong takot, walang pangamba, walang pag-aalala. Meron po akong kapanatagan na tunay ang Diyos ang siyang may tangan sa lahat kong pangangailangan. At alam niyo po, ito'y nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Inais ko po itong ibahagi sa inyo bilang aking karanasan sapagkat nais ko pong tawagan din kayo na kung ako'y pinayagan ng Panginoon na makaranas nito, aba, hindi naman siguro papayag ang Diyos na ako lang. At ako po yan ang aking paniniwala na kung ako'y pinapayagan ng Panginoon na dumaan sa isang sitwasyon, kahit na po lalo na sa mga mahigpit na pagsubok, alam niyo po, tinatanaw ko yan, tinitignan ko yan bilang paraan ng Diyos upang turuan ako kung paano ituturo ko sa iba kung paano sila magtagumpay. Kaya, alam niyo po, sa panahong ito,
excitement po ang dala sa akin ng mga pangyayari na nung unang panahon, labis po akong nag-aalala, nalulungkot ako, natatakot ako, nangangamba ako. Pero alam niyo po sa kasalukuyan, may dala na pong excitement sa aking puso na, uy, may tinuturo ang Panginoon sa akin. Uy, may gusto ang Diyos na malaman ko, na maunawaan ko, sapagkat nais niya na ito'y ibahagi ko. Mga kapatid, samantalang ang buhay ni Jose kapag ating tinignan sa simula ay tunay na napakalungkot. Pero makikita po natin kung paanong ang Panginoon ang siyang patuloy na naghatid sa Kanya, sa Kanyang pagkaunawa kung ano ang nais ng Diyos. Nais ko pong paalalahanan ng bawat isa sa atin. Ako po'y naniniwala ito yung nais ng Diyos. Gusto ng Diyos na mabatid natin. Saan ba tayo inihatid ng Panginoon? Ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay? Kailangan natin ng isang bukas na kaisipan upang hindi lang natin taglayin, kung hindi sa darating na pagkakataon, tayo'y gagamitin ng Diyos bilang tagapagturo sa mga nangangailangan ng karunungang ito. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng karanasan na iyong pinapayagan na aming mapagdaanan. Kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa iyo, lalo na dun sa mga pagkakataon na aming binaliwala ang iyong katotohanan, sapagkat tunay, Ama, ang aming pansin, ang tuon ng aming pansin ay nalagay sa mga bagay na iniisip namin galing sa iyo o labag sa mabuting bagay na yung nais para sa amin. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na sumama ang aming kalooban sa iyo sa kadahilan ng akala namin gusto mo lang na kami ay masaktan. Akala lang namin gusto mo na kami ay parusahan. Ngunit sa oras na ito, maraming salamat sapagkat sa magitan ng buhay ni Jose, aming nabatid na kahit ang mga mabibigat na pagsubok ay paraan upang kami ihatid mo sa kaunawaan ng katotohanan ng iyong dakilang kalooban. At kami ay tunay na ihatid mo sa isang matagumpay na bukas. Basta walang pagkalungkot, walang pag-aalala, walang pagdududa, at walang anumang kaisipan na hindi ayon sa katotohanan ng iyong salita. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, kami patuloy mong kalooban ng kauhawaan na kami ay manindigan, manumbalik, tumangan, Lord God, sa iyong pag-ibig. At ang aming hiling, Amang Diyos, kami ay makalakad sa landas ng katwiran, sa landas ng katotohanan, sa landas ng pag-ibig na tunay na nagmumula sa iyo. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Pilar sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Pilar ay magkaroon ng unawaan, magpakumbaba at magkaroon ng pagkakaisa. Hayaan mo po na magkaroon ng patawaran at tunay na dumaloy ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Ipahintulot mo ng kapangyarihan at kakayahan ng mga lingkod mo na nasa bayan ng Pilar ay dumanas ng pagsama at pangunguna mo. Ipahintulot mo ng pagkakaisa ng iyong katawan ay maging dahilan upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Pilar. At dasal namin na dumaloy ang Espiritu at kapangyarihan. We declare the fire of revival in
Jesus' name. Dasal din namin na dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan. Ang mga bayang ito mapangyari ang iyong dakilang kalooban at tunay na magtagumpay. Lord God, ikaw ang patuloy na magkaloob ng kaunlaran at dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan amang Diyos sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Hiling namin namang Diyos, ikaw ang patuloy na magpahayag ng iyong katotohanan sa aming pinakamamahal na bayan at tunay na magtagumpay ang iyong kalwalhatian. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa bawat mananampalataya, sa bawat misyonero at sa mga OFWs na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, tinawag mo sila bilang overseas Filipino witnesses. Ipahintulot mo na ang iyong kapangyarihan ay sumaka nila sa pagbabahagi ng iyong katotohanan at kaligtasan sa mga bansa na iyong pinagdalahan. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito pang magtagumpay sila para sa kalooban mo. Amin din pong idinudulog sa iyo ang patuloy na pagsama sa bansang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Hayaan mong sumama ang iyong Santong Espiritu at ang apoy mula sa iyong kapangyarihan ng kanilang maranasan. Kaya din po sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, sa China, sa Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the blood of the Lamb. We declare the fire of revival to consume these countries upang maipahayag ang iyong salita sa mga bansa na wala pang kaalaman sa iyong katotohanan at kaligtasan. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.